Hi guys, isolve natin tong nawawalang term. So yung a sub n, yun yung pinakahuli. So yun ay 54. A sub 1 ay yung unang term, which is 18. Ay hindi po natin alam kung ano yung common difference ng tatlo. So ilalagyan natin ng question mark. Yung n, which is the number of terms, ay nalagyan natin ng 7 kasi 7 po silang nadod. Now, hanapin natin yung common difference formula na to. So, plus d 7, yung number of terms, minus 1. Simplify lang natin to. So, 54 equals 18 plus d. So, 7 minus 1 equals 6. So, dito yung 6 lalagay natin. 6d. So, sisimplify ulit natin. Ay, ang gagawin natin, ililipat natin yung 18 dun sa 54. So, ililipat natin to sa kabila. Ilalagay natin dito. So, ang mangyayari, magiging negative 18 yun. So, negative 18 equals d. 6d. So, tapos, sisimplify natin, yung minus natin yung 54 sa 18 equals 36. 36 equals 6d. Tapos, para mahanap natin itong nawawala, isimplify natin dun sa dalawa. So, sisimplify natin 6 kasi para sila may 6. So, cancel. So, 6 divide 63 divide 6 equals 6. So, 6 equals D. Yun. Ito na yung common difference natin. Ito na yun. D. Ano yun? D natin ay 6. So, kaya natin hanapin yung nawawalang mga term. So, ano yun? Equals 18 plus 6, yung common difference, equals 24. Yun na yun. Ito, ilalagay na natin dito yung 24. Hanap natin yung isa sa 5 hinahanap. Tapos, ang gagawin para mahanap yung a sub 3 ay ganoon lang rin, pero papalitan natin yung 18 ng 24 kasi yun na yung sumunod sa a sub 3. So, 3, hanapin na natin. So, 24, papalitan natin yung 18. Plus 6 din, equals 30. Ayun na yun. Ano na yung third term na hinahanap? Ay, second term na hinahanap. So, 30. Galing rin yung gagawin natin sa tatlo pa. Huli na a sub 6 ay ganito. Ganun rin ang gagawin natin. Papalitan natin yung huling term. 48. Yun na yung nawawalang 5 term sa atin arithmetic sequence. So ngayon ang aralin naman natin is arithmetic series. Ang gagawin natin is find the sum of the first 20 terms of arithmetic series. And ito yung given natin. Tapos ito yung formula na gagamitin. Ayan. Ang first term natin is a sub 1 equals 5 and a sub 20 equals 62. So isusulat natin siya. A sub 1 equals 5. Ito yung first term. And ang magiging last term natin is a sub 20. Ang ibig sabihin din ng a sub 20 na last term natin is equals to an. And the an is equals to 62. After nun, gagamitin natin yung formula equals n a sub 1 plus an over 2. Ang Sn ay magiging S20 equals 220. So yung n na to is mapapalitan ng 20. After natin mapalitan yung n ng 20, ang next natin na gagawin is kukunin natin yung first and last term, which is yung 5 plus 62.
over 2. After naman nun, ang gagawin natin is pag-add natin sila. So 5 is 62 is 67. So 67 over 2. Then ilalagay natin dito is equals, tapos 20. Then 20 over 1, then times natin 20. Tapos yung 67, then over 2. Tapos in this na, kapag times natin yung 20 and 67, ang gagawin natin is simplify. Cancel out natin yung 2, and cancel out din natin yung 20. So 10 yung matitira. So 10 times 67 is 670, or S20 is 670. Hi guys, we will find the 10th term of the geometric sequence. So, isusulat natin kung ano ibig sabihin nito. Ibig sabihin yan yung, ilan yung term? So, 10 yung nahanap. So, 10 equals isa 1. Ang ibig sabihin ng isa 1 ay yung pinakaunang term, so which is 3. And the R, ibig sabihin ng common ratio, ay wala pa. So, question mark 1. Tapos, ang number of terms. Number of terms ay, yun yung 10. Yung gano'ng kadami yung hanapin natin ng term. So, yung R, para mahanap yung R, ay, i-divide lang. So, R equals. So, ang gagamitin natin yung 6 and 3. So, yung 6 ay nasa taas, and the 3 is nasa baba. So, i-divide natin. So, magiging equal niya ay 2. Okay, ito yan. Kahit anong gamitin nyo dyan, ito pa rin yung kakalabasan yan. So, 6. Yung 12 divide 2 equals 2 pa rin. 12 divide 6 equals 2. Yung pa rin yung kakalabasan niya. So, sumunod, so, nahanap natin yung common ratio. So, yung common ratio ay 2. So, to find and sub 10 ay, gagawin natin yung formula. So, isub 10, yung isub 10 na to, pinagdanagad na natin, equals, yung isub 1 equals ito yun, R, yung sabihin ay, times natin yan, so 2 to the power of 10 minus 1, simplify lang natin to. So, isub 10, yan, tapos 3 times 2, no? So 10 minus 1 equals 9 na agad siya. So a sub 10, so yan equals to, okay, ang gagawin na dito ay i-erase mo yung 2 sa 9. So hanap kayo ng scientific calculator and I compute na yon. So ang kinalabasan ay 512, and ngayon ita-times na natin yung 512 sa 3. So a sub 10 equals 1536. Yun na lang hanapin ang 10th term ng geometric sequence na nakalagay dito. Ito yung nasa box yan. Sana marami pa kayo natutunan. So ngayon guys, ang aaralin natin is geometric series, sum of the terms of geometric sequence. Ito yung given natin, na lang gagawin natin dito is hanapin natin which is 5 terms sa geometric series. Then ito yung formula natin. On the first step na gagawin natin is isusulat natin siya ang formula. So S sub 5, then is of 1. After natin siya masulat gamit yung formula natin, kukunin natin yung first term which is yung a sub 1 equals 6 and yung common ratio nila. So para makuha natin yung common ratio nila, ang gagawin natin is i-divide natin yung 6 sa 12. So 6 divided 12 is 2. So ang common ratio natin is 2 plus 5 and equals 5. Then after nun, gagawin naman natin is a sub 5 equals yung first term natin which is yung 6. Then after na to, para makuha natin yung answer sa 2 raised to 5 is ita times natin yung 2 ng 5 beses. So
ang answer dun is, so susulat ulit natin siya ng ganito. Negative 1. Naging negative no 1 kasi binawasan natin dito ng 2. So, naging negative 1. So, next na gagawin natin is isusulat ulit natin siya. Bawasan na natin yung 32. So, and 32 minus 1 is negative 31. And over negative 31. After naman natin isulat ko, ang gagawin natin is ito times natin itong 6 dito sa negative 31. So, times 6, negative 18. So, isusulat natin. After natin makuha ito, ang gagawin naman natin is divide natin siya. So, 186 divide 1 is positive 186 equals 186. So, nakuha na natin yung first 5 to and Ano ang Fibonacci rule? Ang Fibonacci rule ay isang sequence ng mga numero kung saan ang bawat kasunod na bilang ay ang kabuuan ng dalawang naunang numero. Nagsisimula ito sa 0 at 1. Halimbawa, 0 plus 1 equals 1. 1 plus 1 equals 2. 1 plus 2 equals 3. 2 plus 3 equals 5. 3 plus 5 equals 8. 5 plus 8 equals 13. 13 plus 8 equals 21. At may numerical pattern ang Fibonacci rule. Bawat bilang ay nakadepende sa dalawang nauna. Isa itong halimbawa ng recursive pattern sa math. At ginagamit ito sa kalikasan. Sa kalikasan pa lang makikita mo na ito. Halimbawa, ang bilang ng petal sa isang bulaklak ay kadalasang Fibonacci numbers na 3, 4, 5 at 10 at iba pa. Makikita rin ito sa spiral patterns tulad ng shells, sungay ng kambing at pati sa hurricane formation. Pati ang pattern ng sunflower ay sumusunod din sa Fibonacci rule. At ang Fibonacci sequence ay parang mathematic fingerprint sa kalikasan at ginagamit din ito sa computer algorithms, financial analysis, architectures at iba pa. Sa stock market naman ay may tinatawag na Fibonacci retracement na ginagamit ng mga analysis at ipinakilala ito sa Europe ng isang Italian mathematician na si Leonardo of Pisa o mas kilala bilang Fibonacci noong taong 1202, pero matagal nang ginagamit ng konsepto nito sa India. Paano niya ito napaliwanag? Gumagamit siya ng problema tungkol sa pagdami ng mga kuneho. Kung ang isang pares ng kuneho ay makakagawa ng bagong pares bawat buwan, so yung pattern ng anak nila kada buwan ay 1, 2, 3, 5, then 8, plus 13. Meron din itong kinalaman sa golden ratio habang lumalaki ang mga numero. Sa Fibonacci sequence, ang ratio ng dalawang na bilang ay papalapit sa 1.618 na tinatawag na golden ratio. Halimbawa, 13 divided by 8 is equals to 1.615. Tapos, then 21 divided by 13 is equals to 1.615. Ay, mali pala tayo dito. 625.
less than 34 divided by 21 is equals to 1.619. At sa huli, halos 1.618 palagi ang golden ratio. Makikita rin sa art, architecture at human body proportion ang golden ratio. Kaya may mga nagsasabi na ang math ay likod sa kagandahan, kaya ang symmetry, balance at harmony sa paligid natin ay madalas may mathematical explanation. At isa na nga dito ang Fibonacci rule. 18, we will find, I will give you, okay na. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9,